Let's go! Nako tol. May bad news ako. Hindi na record yung biyahe natin. 13 minutes, sayang. Pero nakuha natin yung footage ng paglalakad natin. Kaya okay pa rin. Ayun. So anong nangyari, pumunta tayo sa dulo. At hahanap saan tayo ng makakainan. Kaso nakapag-decide ako na bumalik na lang at explore to. Itong additional. Ito, pinilabas ko na yung Insta ko para pwede tayo makapag-video dyan. Ang ganda ng paligid tol. Let's go! Diba? Nakakainis, daldal ko, sobrang daldal ko. Ang dami ko sinabi, hindi naman pala na-record yung audio. Ay, nako. Pero hindi na natin dapat panghinayangan yan kasi pabalik naman tayo dito at marami tayong may explore dito. Ay. Yan, si tita na isa, may kausap. Kaya ano, sabi siguro na daming hawak na camera dito. Natatakot ako rito kasi dito na tayo sa bingit. Kaya technically nakahanging na tayo, tol. Ayan. Oh, di ba? So sana pwede tayong makapag-bike dito kasi mas madali yung bike. Kung makakapag-bike tayo dito siguro mga less than 7 minutes nandito na tayo mula sa Sutherland. Uy, tol. Galing sila dun, oh. Masarap siguro ng jet ski dito, no? Meron pa sila rito, ano tol, oh. Para sa mga ano dyan, mga kulang sa pansin. Press button for attention. Gustong-gusto ng mga ano yan, ng mga narcissist. Pero mapipindutin mo lang, may attention ka na. Pag pinindot mo yung button for attention, attention! Parang sundalo. So dito tayo maglalakad kung ano nang pinagsasabi ko. So maglalakad tayo dito para bumalik na dun sa sa Sutherland. Hindi ko pa alam kung gusto ko pang bumalik nang ganito kaaga kasi marami pa tayong pwedeng explore tol. Napakaaga pa. Ikot pa tayo, ha? Pero Insta na gagamitin ko. Mamaya ulit tol. Pakita ko sa inyo. Yun yung kahaba yan. Ganyan. Hanggang doon. Ang itaas niyan ay tulay ng sasakyan. Oh, let's go. So, pabalik na tayo, tol. At tanghalian na. Maganda yung biyahe natin ngayon kasi maganda yung panahon. Ayun, nakapag-video tayo ng mga footage. Pabalik na tayo at naglalakad. Yan na. Diba? Kahit mag-isa lang tayo, samantalahin natin yung pagkakataon na nandito tayo sa Australia para makapasyal tayo. May tour ko kayo kung saan yung mga magagandang lugar na puntahan dito. Parang ganito yung pinuntahan natin sa Oyster Bay. Ayan. Kaso dito medyo luma na siya. Ano siya? Parang irrigation ng irrigation. Water supply dito ng tubig. Hindi ko alam kung drinking water yun pero yun, malalaki yung linyada ng tubig dito, kaya malakas ang pressure ng tubig. Dito na tayo, tol. Lapit na tayo sa urbanidad. Pagod din, tol. Meron tayong makaupuan, umupo muna tayo para ma-relax naman yung nakita natin. Double-decker na bus, tol, oh. Kita nyo? Ayun, oh. Double-decker na bus. Hindi ko sure kung meron sa atin yan, yung dalawang palapag na bus. Pero dito, medyo common yan. Lalo pag papuntang norte. Puro ganyan yung bus. Yan, highway. Itong footpath na to, bagong tayo lang to. Parang 1 month ago lang o 2 months ago lang to, yung footpath. Kita nyo naman, di ba, sariwa pa yung simento. Hindi na tayo siguro magbabas kasi malapit na lang naman tayo. Dito rin naman yung tatahakin natin daan pa uwi. Siguro maghanap na tayo ng makakainan kasi gugutom na ako. For the 7th time, gutom na ako. Ayun, dun pa tayo sa crossing niya, sa malayo. Tutok yung araw, tol, kaya medyo mangingitim siguro tayo nito. Pag oras ng takbo, takbo tayo. Pag oras ng hindi takbo, antay tayo, di ba? Para hindi tayo maiwasan natin yung aberya. Konting oras lang naman hinihintay natin. Lapit na tayo.
Yung mga sasakyan dito tol, kahit mga lumang modelo na, ang ganda pa rin ang itsura. Yung pintura nila, ayos pa. Kasi dito parang pag bumili ka ng sasakyan, napaka-rare na pagkakataon na may mga serious damage siya pagdating sa mga suspension. Kasi nga, yung kalsada dito, patag na patag. Walang mga pothole masyado, lalo dito sa mga urban area at saka sa city area. Kaya nami-maintain ng mga sasakyan dito yung suspension nila na hindi masyado natatagtag. Busy-busy sila lahat, ano? Lagi silang busy. Tayo naman tas bukas naman tayo busy. Pero kung isipin ko, parang okay na rin naman ako dyan sa trabaho ko. Lalo ngayon, dumadami na kaming Pinoy na nagkakaroon ng harmony. Yung isa't isa, pagdating sa trabaho, at saka nagkakaroon na kami ng synchronization pagdating sa pagtatrabaho. Kasi syempre, pagka Pinoy mo, alam mo yung galaw niya. Nasisync namin yung kilos namin. Tsaka, kumbaga, hindi kagaya nung bagong dating medyo nag-a-adjust ako tol kasi kukunti ang Pinoy. Do galing na ako dito, syempre hindi naman lahat ng venue dito pare-parehas ng ng estilo. May mga pagkakaiba-iba rin. Kaya yun yung mga dapat nating binantayan ng mga panahon na nag-a-adjust pa tayo. So ngayon, awan ng Panginoon kahit papano medyo sanay-sanay na tayo sa mga kalakaran doon. At unti-unti pa rin tayo natututo araw-araw kung ano yung mga dapat pang i-adjust natin sa trabaho. Wow, tol! Kita nyo? Uy, go na raw. Dito. Malapit na tayo. Oh, let's go! Oh, so dito na tayo ulit, tol. Sa sa park. Kasi masaya dito Sariwa ang hangin. Walang mga sasakyan. Kaya malaya tayo makapag-video. Tingnan niyo yung puno, pakataba tol. Oh, ilang tao kaya mag-iyakap-yakap para mayakap nila yan. Grabe Tingnan niyo kukumpara ko yung kamay ko Kumpara ko yung kamay ko. Tingnan niyo kung gaano kalaki yan. Nakakahanga kasi nilitinan nila na kahit paano maayos pa rin yung mga puno kahit sa ganong katagal. May 100 taon na siguro yan tol. Taba Ang taba at ang haba. Ibahin naman natin yung ruta natin para hindi tayo pare-parehas ng pinupuntahan. May tour ko naman kayo dito sa kabilang side. Tingnan niyo yung mga uwak tol. Uwak ba yan? Hello? Wait. Wait lang tol Bukas pala yung bag ko. Kanina pa ako naglalakad. Sana walang nahulog. Ba yan? Lagi na lang may palpak sa adventure natin. Bakit? Wala naman. Mukhang wala naman tol. Kung anong tingin mo dyan. Wala akong pagkain. Okay pa naman. Kasi ito yung pinangangamba kung mawala. Siyempre, di ba? Unang pundar natin doon sa pagpa-vlog natin Kaya iniingatan ko itong maigi. Ito. Kakao. Laid back. Yung tinatawag nila ditong laid back culture. Lahat ng tao dito ay masyadong relax pagdating sa trabaho naman ay napaka-professional nila pagdating sa pagtatrabaho. Kaya siguro isa yung sa aspeto kung bakit maunlad tong bansang to Kasi on point sila lahat. Lahat ng i-declare nila ng mga bagay na kailangan nilang gawin talagang nasa oras sila dapat matapos. Kaya siguro yung pacing at yung progreso ng bawat isa sa career nila at sa pagtatrabaho mabilis. Kasi walang delay. Kung i-declare nila na deadline ngayon, wala nang pakiusapan yun. Kailangan matapos mo within the time frame na ibinigay mo sa kanila o yung binigay sa iyo ng kumpanya mo na kailangan matapos. So yun makakahanga sa kanila na very punctual sila pagdating sa mga sa oras ng pinag-uusapan. Kasi dito oras napaka-importante tol na yung pag may dineclare silang oras yun na yun mismo. Wala nang pakiusapan, wala nang sorry, basta get it done. Yun, ganun.
Yan, in terms naman na ganito, na panahon ng pagtatrabaho nga, kaya gawa ng ganun nga sila sa kanilang career o workplace, na-end up tayo na ganito, dito sa mag-isa, kung saan tayo namamasyal. Pagka mga weekdays, wala talaga tayong masalubong, bukod sa mga retiree o yung mga day off din na nasa hospitality industry. Ayun, mga kasama natin, ibon. Proceed na tayo ulit sa biyahe natin, tol, para makabalik na tayo at makabili na ng pagkain yung mga kailangan nating bilihin. Yan, umiilaw pa rin naman kahit papano. So let's go! Biyahe na ulit tayo. Wala tayong kailangang sayanging oras kasi last day na ng off natin. Lahat ng pwede natin puntahan, pupunta natin yan. Mag-alas 12 na siguro. Oras ba? 12:01 na pala. Ayun na. I-out ko muna si Tita Carol kasi gamit ko yung cellphone na ginagamit niya sa kanyang pagtatrabaho. Kaya i-out ko muna, mamaya ulit. O yun, tol, magpapaalam na ako kasi 15% na lang yung battery natin. Uy, salamat, tol, sa pagsama uli, ha? Thank you. Next week ulit, kung ano yung pwede natin pasyalan, ipapasyalan natin yan dito sa Down Under. At pabalik na tayo. Out na siguro si Tita Carol, kaya antayin na lang natin siya doon sa may train station na makauwi. Kasi ganun din, magkakadoble pa yung baba natin. So antayin na lang natin siya. Dito na lang tayo magpamuni-muni. Hanap na lang tayo ng makakainan at thank you. Thank you, ha. At nag-enjoy ako sa pamamasyal natin uli doon sa Woronora Bridge, di ba? Sana nag-enjoy din kayo at next week uli kung ano yung pwede nating pasyalan. Bye-bye! Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!